Sa isang malayong kaharian, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, at ang hangin ay malamig na humahaplos sa mga punong matatayog, nagsisimula ang ating kwento. Sa gitna ng katahimikan, may isang hari na kilala sa kanyang pagmamataas at kapritso na hindi pinapansin ang tunay na halaga ng kanyang nasasakupan. Sa mga sandaling ito, halina't pakinggan ang isang alamat. Isang kwento na puno ng aral, hiwaga at pagbabago. Isang kwento na dahan-dahang bubuksan ang mga mata natin sa kahalagahan ng kababaang loob at tunay na kapangyarihan. Habang unti-unting lulubog ang liwanag ng araw, hayaang ang mga salita ay magdala sa atin sa isang mundong puno ng hiwaga at mahika. Isang kwentong makapagpapahimbing sa ating mga isipan bago tayo tuluyang matulog. Sa isang malawak, matatag at mayamang kaharian na napapalibutan ng matatangkad na bundok at luntiang kapatagan, namumuno ang isang lalaking kilala sa pangalang Haring Barabas. Sa unang tingin, kahanga-hanga ang kanyang anyo. Matangkad, matipuno, at may tindig na tila hindi natitinag sa harap ng anumang panganib. Laging suot ang gintong balabal na may burdang hiyas, at ang kaniyang koronang kumikislap sa liwanag ng araw ay nagbibigay sa kanya ng wangis na halos Diyos-Diyosan. Ngunit sa likod ng kabanalang ito, may tinatagong pusong puno ng yabang, pagkamakasarili at paghamak sa mahihirap. Hindi man alam ng karamihan, kaya naging ganoon si Barabas ay dahil lumaki siyang puno ng luho at maling aral. Anak siya ng dating hari at reyna na labis na nagmahal sa kanya. Ngunit ang pagmamahal na iyon ay nauwi sa pagpapalayaw. Bata pa lamang ay itinuro na sa kanya na siya ang pinakamahalaga, na ang iba ay narito lamang upang maglingkod at magpaikot ng mundo sa kanyang kagustuhan. Lahat ng gusto niya ay natutupad. Lahat ng ayaw niya ay pinapawi ng takot ng mga nasa paligid. Kaya naman, nang yumao ang kanyang mga magulang at siya ang umupo sa trono, natural lamang na lumala ang kanyang ugali. Sa halip na maging tagapangalaga ng bayan, naging alipin siya ng sariling kapritso at paghahari-harian. Ang palasyo ay kanyang naging laruan. Ang mga tao naman ay itinuturing niyang mga piyesa na maaari niyang igalaw ayon sa kanyang nais. Mula sa pinakamataas na kawal hanggang sa pinakasimpleng magsasaka, lahat ay nakakaramdam ng matinding takot sa kanya. Ang mga hakbang pa lang niya sa pasilyo ay nag-uudyok na sa mga tagasilbi na magtago, yumuko o huminto sa paghinga. Ang isang maliit na pagkakamali, tulad ng hindi eksaktong paglilinis ng sahig o pagdadala ng pagkain ng hindi sapat ang init, ay maaaring maging dahilan upang siya ay ipabilanggo. May mga magsasakang napaparusahan dahil lang nagkulang ang kanilang ani, kahit sila ay humaharap sa tagtuyot o unos. Sa halip na tulungan, pinapagalitan sila ni Barabas. Minsan pa ay ipinapalo at sinasabihan ng, "Bahala kayo sa gutom ninyo, hindi ko responsibilidad yan." Ang mga tagasilbi naman ay madalas niyang pagtawanan. Kapag mali ang pagkakaluto ng karne, babatuhin niya ito pabalik sa naghandog. Kapag hindi tama ang timpla ng alak, ipapagawa niya ang tagasilbi na inumin ito ng walang pag-aalinlangan. May isang tagasilbing babae ang minsang naluha matapos siyang sigawan ng hari dahil sa pagkatapon niya ng isang patak ng sabaw sa mesa. Ngunit sa halip na bigyan ng pangunawa, lalo pa itong tinarayan ni Barabas. Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng trabaho, dapat hindi ka na humihinga. Hindi niya kailanman inalam ang tunay na pangangailangan ng mga tao. Sa palasyo, puno ng pagkain, musika at kasiyahan. Sa labas, maraming nagugutom, nagkakasakit,
at naghahanap ng katarungang hindi nila matatagpuan sa kanilang pinuno. Lingid sa kaalaman ng hari, bawat araw na lumilipas ay mas lalo siyang kinamumuhian ng bayan. Ngunit hindi makapagsalita ang mga tao dahil sa takot. Sa halip, bumubulong sila sa isa't isa, sa palengke, sa bukirin o sa tabing ilog. Ng mga salitang hindi niya kailanman maririnig, "Huwag kang mag-alala, hindi magtatagal ang paghahari ng ganyang tao. May hangganan ang kasamaan. Darating ang araw, siya rin ang mapaparusahan." Ang mga bulungang ito ay kumalat tulad ng apoy sa tuyong damo. Mas lalo itong lumakas habang dumarami ang mga taong nasasaktan, nawawalan ng bahay o nawawalan ng mahal sa buhay dahil sa kapritso ng hari. Ngunit sa kabila ng lahat, si Barabas ay walang nadaramang pangamba. Wala siyang nakikitang mali sa kanyang ginagawa. Para sa kanya, ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang pamumuno ay tulad ng isang bulok na punong unti-unting kinakain ng surot sa ilalim. Hindi nakikita, ngunit siguradong babagsak. Hanggang sa isang araw, isang payapang araw na sinasabing ordinaryo lamang sa paningin ng karamihan, dumating ang isang kakaibang bisita, isang pulubing hindi pangkaraniwan. Tahimik itong pumasok sa tarangkahan ng palasyo, tila walang takot sa mga kawal, at may dalang hangin na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng pangamba sa sinumang makakatabo nito. Walang may alam, ngunit ang pagdating ng pulubing iyon ang magbabago sa takbo ng kapalaran, hindi lamang ni Haring Barabas, kundi ng buong kaharian. At doon nagsimulang gumalaw ang kapalaran na matagal nang hinihintay ng lahat. Ang kapalarang magpapakita kung hanggang saan aabot ang yabang ng isang hari. Tirik na tirik ang araw nang umalingaw-ngaw sa buong palasyo ang mga utos ng mga tagasilbi. Ang hangin ay nagdadala ng amoy ng nilitsong karne, pinasingawang gulay at matatamis na prutas. Abala ang bawat sulok ng palasyo. May mga tagasilbing nag-uusap ng pabulong habang naglalakad ng mabilis. May mga kawal na nakapuwesto sa bawat pintuan at may mga babaeng tagaluto na pinapawisan dahil sa init ng naglalagablab na kalan. Lahat ay kinakailangang maging perpekto dahil anumang pagkukulang ay maaaring magbunga ng kaparusahan mula sa kanilang hari. Habang naglalakad si Haring Barabas sa pasilyong marmol, hindi maikakaila ang pagkalasing niya sa kapangyarihan. Bawat pag-angat ng kanyang paa ay sinasabayan ng pagsunod ng mga tagasilbi, na parabang takot na maunang huminga kaysa sa kanilang pinuno. Ang ingay ng kanyang sapatos na sumasalpok sa sahig ay parang kampana ng babala na nagpapayuko sa ulo ng sinumang madaanan niya. Pagdating niya sa may malawak na tarangkahan, napansin niya ang isang matandang nakaupo sa lilim ng poste. Payat ito, halos butot balat, at ang maruruming damit ay may mga punit na parang sinasayaw ng hangin. Ang buhok nitong puting-puti ay nagkukumpol, waring hindi nahawakan ng suklay sa napakahabang panahon. Ang hawak nitong tungkod ay nanginginig kapag inaangat, at ang paghinga nito ay malalim at mabigat, na parang may pasan na daigdig. Habang naglalakad ang isang kawal papalayo sa tarangkahan, narinig ni Barabas ang mahina ngunit desperadong tinig ng matanda. "Maawa po kayo. Kahit kaunting pagkain lamang, pakiusap nito." Nakaluhod at halos hindi na makagulapay. Tumingin ang kawal, halatang nag-aalangan. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay dumagundong ang tinig ni Barabas. "Ano ito? Bakit may ganitong nilalang na nakatuntong sa aking palasyo? Hindi ba't may bantay tayo? O bulag na kayong lahat?" Agad nagtipon ang mga kawal at tagasilbi sa paligid, at ang kanilang mga mata
ay palipat-lipat sa hari at sa matanda. Takot ang nangingibabaw, lalo't alam nilang anumang pagpuna ng hari ay maaaring magbunga ng parusa. Hindi nagpatinag ang matanda. Itinaas nito ng bahagya ang mukha. Bakas ang pagod, ngunit may kakaibang lakas ang titig nito. Mahal na hari, mahina nitong sabi. Ako'y naglalakbay at nagugutom, kahit mumo po, kahit kaunting tinapay lamang. Mumo? Ulit ni Barabas, sabay tawang may halong pangaalipusta. At ano namang kinalaman ko sa bituka mo? Sa tingin mo ay narito ako upang pakainin ang mga hampas lupa? May ilang tagasilbing napakapit sa kanilang mga balikat, parang pinipigil ang kaba. Ang iba'y napatingin sa lupa, hindi makayanan ang kahihiyan at galit sa gitna ng kawalan ng lakas na kumibo. Hindi pa rin umatras ang matanda. Hindi ba tungkulin mong tulungan ang iyong bayan? Ang isang pinuno ay siyang dapat umalalay sa mahihina. Huwag mo akong turuan, singhal ni Barabas, at nanlaki ang mga mata niya sa galit. Hindi mo ba alam kung sino ang kausap mo? Ako ang hari. At ang hari ay hindi nagpapalimos ng pagkain, lalo na sa mukhang katulad mo. Lumakas ang ihip ng hangin at tila may dumapong kakaibang lamig sa paligid. Maging ang mga kawal ay nagkatinginan. Hindi dahil hindi sila sang-ayon sa utos ng hari, kundi dahil may naramdaman silang hindi nila may paliwanag. Masyado kang makulit, dagdag pa ni Barabas. At ang mukha mo ay hindi bagay makita rito sa palasyo. Pantay, itali ang matandang ito, dalhin sa piitan. Isa siyang sagabal sa paningin ko. Nag-uunahan ang dalawang kawal sa paglapit. Marahang hinila ang matanda. Ngunit bago pa tuluyang mapalayo, tumingin ang matanda kay Barabas. Ang tingin nitong malalim at diretso ay tila tumatarak sa kaluluwa, bagamat hindi ito ginagawang seryoso ng hari. Mahal na Barabas, bulong ng matanda, mababa ngunit malinaw na malinaw sa pandinig ng lahat. Ang pusong puno ng yabang ay laging may kapalit, hindi man ngayon. Ngunit tiyak na darating ang oras ng pagbalik ng iyong ginawa. Sandaling natigilan ang hari. May kung anong lamig ang gumapang mula sa batok niya pababa sa kanyang gulugod, ngunit mabilis niya itong itinaboy sa pag-iling. Kung anong sinasabi mo ay walang kabuluhan, tugon niya. Dalhin yan. At tuluyan na ngang isinara ang mabigat na pinto ng piitan. Ang lagitik nito ay parang hudyat ng isang kapalarang hindi pa niya alam na paparating. Ngunit imbis na kabahan, si Barabas ay ngumisi pa. Waring kampante na ang kanyang kapangyarihan ay hindi matitinag ng kahit sinong pulubi. Hindi niya alam, ang araw na iyon, ang unang pag-ikot ng kapalarang matagal nang nakalaan upang magpabagsak sa kanya. Ang bulong ng matanda ay nagsimulang kumapit sa hangin, at ang unos na matagal nang nagtitipon ay nagbukas na ng mga mata. Kinagabihan, habang ang buong kaharian ay natutulog, tila may kakaibang bigat sa hangin. Ang mga ilaw sa palasyo ay isa-isang napupundi dahil sa lakas ng hangin, at ang mga sulo sa pasilyo ay nanghihina ang apoy. Waring may nagbabadya. Biglang umalon ang mga ulap at umatungal ang kulog na parang libong galit na mandirigma. Kasunod nito'y kumislap ang magkakasunod na kidlat na tila bumibiyak sa kalangitan. Nagkagulo ang mga tagasilbi. Ang ilan ay nagtago sa ilalim ng mesa. Ang iba na may nagtatakbuhan na hindi malaman kung saan dapat bumaling. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Haring Barabas sa kanyang balkonahe. Halata sa kanyang mukha ang inis, hindi takot. Isa siyang hari, hindi niya palalampasin na ang mga tao sa palasyo ay tila mga batang natataranta sa ingay ng kalikasan. Ano bang kaguluhan ito? Malakas niyang sigaw habang tinutulak ang ilang tagasilbing nakaharang sa daan.
Bakit kayo nagkakaganyan? Mga duwag! Wala pang sumasagot nang biglang isang nakakabulag na liwanag ang pumutok sa mismong harapan niya. Napaatras si Barabas. Ang liwanag ay tila araw na sumabog sa dilim. Mainit, puti, at sumisinag ng napakatindi. Ang mga kawal ay napaupo at napayuko dahil hindi nila makayanan ang talim nito. Unti-unti, ang liwanag ay humina at mula rito'y lumitaw ang matandang pulubi na minsang itinaboy at pinahiya ni Barabas. Ngunit ngayon, hindi na ito nakayukod, hindi na nanginginig, hindi na duguan. Sa halip, umangat ang katawan nito mula sa lupa na parang inaangkin ng kalangitan. Ang buhok niya'y umaalon-alon at kumikislap na tila sinag ng buwan. Ang kanyang maruming damit ay napunit sa gitna ng liwanag at napalitan ng kumikislap na telang kulay pilak. Ano to? Nauutal na tanong ng hari. Tumunog ang tinig ng babae, malalim, buo at makapangyarihan. Ako si Diwata Lakambini, tagapangalaga ng kagubatan at lahat ng nilalang na humihinga sa lupa at hangin. Para siyang kausap ng mismong kalikasan, ang bawat salita ng diwata ay may kasama pang pag-ikot ng hangin. Diwata, halos hindi makapaniwala si Barabas. Ikaw yung pulubi? Hinubaran ko ang aking anyo upang makita ang tunay na laman ng iyong puso, sagot ng diwata. At ang nakita ko ay kadiliman, pagmamataas at kawalang awa. Pumintig ang loob ni Barabas. Gusto niyang tumakbo, pero hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Gusto niyang magsalita, pero tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Kinabahan siya. Lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa hardin ay nag-ikot na parang maliliit na ipo-ipo. Ang lupa ay umangat, umuuga na parang galit sa hari. Ang mga kawal ay napasubsob sa takot, ngunit hindi sila makalapit upang protektahan ang kanilang pinuno. Barabas, tinawag siya ng diwata. Mahigpit ngunit malungkot ang tinig. Isang pinunong walang puso ay mas mapanganib kaysa sa bagyong walang patutunguhan. Ang iyong mga utos ay nagdulot ng gutom, sakit at pagdurusa. Hindi mo sinubukang makinig, hindi ka natuto. Ang kapangyarihan mo'y ginamit mo upang yurakan ang mahihina. Itinaas ng diwata ang kamay at lumitaw ang bilog na enerhiya na umiikot sa kanyang palad, kulay ginto. Parang sikat ng araw na may halong asul ng kalangitan. Dahil sa iyong kalapastanganan, ipapataw ko ang sumpang karapat-dapat sa iyo. Naramdaman ni Barabas ang sobrang kirot, hindi lang sa balat, kundi hanggang buto. Para bang tinutusok ng libong karayom ang kanyang buong katawan. Tumitibok ang dibdib niya hanggang sa parang lalabas ang puso. Humiyaw siya ng humiyaw. Tama na! Tama na! Ako ang hari! Hindi mo ako maaaring... Ang tunay na hari ay may kababaang loob, wika ng diwata. Pero ikaw, wala ni katiting. Unti-unting tumigas ang balat ni Barabas, nagiging parang kahoy. Ang kanyang mga kamay ay naguugat, gumagapang mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay unti-unting naninigas, at ang mga binti niya ay tila inaagaw ng lupa. Ano to? Huwag! Ayoko! Mga kawal! Tulungan niyo ako! Pero walang lumapit. Sila man ay nanginginig sa takot. Pagtapos ng ilang sandali, hindi na isang tao ang nakatayo roon. Sa harap ng diwata ay isang punong matatag, malapad ang katawan at tila nakakadena sa lupa. Naririnig pa rin nila ang huling sigaw ni Barabas na unti-unting naglaho habang ang kahoy ay nagiging buo. Diyan ka mananatili, sabi ng diwata, hanggat hindi mo nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kabutihan, habag at paggalang sa buhay. At sa sandaling iyon, humupa ang hangin. Humina ang kulog. Lumiwanag ang langit. Pero ang sumpa
ay nagsisimula pa lamang. Pagkalipas ng ilang oras mula nang mawala ang liwanag at tumamlay ang hangin, nanatiling nakatayo ang punong naging anyo ng dating hari. Tahimik ang buong palasyo, walang kawal na lumapit, walang tagasilbing nangahas magsalita. Ang lahat ay natigilan, tila hindi pa rin makapaniwala na ang makapangyarihang Haring Barabas ay isa ng puno, mababa, magaspang, at tila ba nagdurusa ang bawat bahagi ng katawan nito. Hindi ito tulad ng mga punong mataas at marangal na nakapalibot sa hardin ng kaharian. Ang puno ni Barabas ay kakaiba. Ang katawan nito'y hindi pantay, parang pinagtagpi-tagping ugat. Ang balat naman ay parang nagsasanib ang kahoy at dating balat ng tao. Dahilan upang ito'y magkaroon ng magaspang at hiblang anyo. Kahit ang hangin na humahaplos dito ay tila naiilang, dumadaan, ngunit hindi tumatagal. Lumitaw si Diwata Lakambini mula sa gitna ng liwanag na tila nalalabi pa sa paligid. Lumakad siya ng dahan-dahan sa paligid ng puno, para bang sinusuri ang bagong nilalang na dulot ng kanyang kapangyarihan. Ang punong ito, mariin niyang wika habang tinitingnan ang bawat ugat na gumagapang sa lupa, ay hindi magiging simbolo ng lakas. Hindi rin ito magiging tanda ng dangal. Sa halip, magbubunga ito ng prutas na magsisilbing paalala ng kasalanang iyong ginawa. Isang bunga na makikita ng lahat, ngunit hindi kailanman maitatalaga sa karangalan mo. Sa wari ng diwata ay malinaw ang bawat salitang binitawan na parang binabalot ng hiwaga at batas ng kalikasan. Tila nagising ang lupa sa kanyang boses. May bahagyang pag-alog at mula sa ilalim ng lupa ay nag-ugat ng mas malalim ang puno ni Barabas, para bang pinaghiwalay ang kanyang dating pagkatao mula sa nilalang na iyon. Dumaan ang mga araw. Noong una, akala ng mga taga-silbi na mananatiling walang buhay ang puno, na magiging isa lamang itong patunay ng sumpa. Ngunit makalipas ang 3 araw, nagsimulang maramdaman ng dating hari, bagamat wala na siyang labi o dila upang magsalita. Ang kakaibang pagdaloy ng enerhiya sa kanyang katawan, hindi iyon sakit, hindi rin ginhawa. Isa iyong pag-agos ng buhay na parang pinupuno ang kanyang mga sanga. Mula sa mga maliliit na usbong ay lumitaw ang mga puting bulaklak, payat, maliit, tila walang ganda kung ikukumpara sa mga bulaklak ng iba pang punong kahoy. Ngunit nagmistula silang mga patak ng liwanag sa gabi kapag sinisinag ng buwan. Tahimik silang namukadkad, para bang nagpapahiwatig na ang sumpa ay hindi lamang kaparusahan, kundi isang paalala ng tunay na kalikasan ng buhay, na kahit ang kasamaan ay maaaring mamulaklak, ngunit hindi kailanman magdudulot ng maganda. Maya-maya pa, nagbagsakan ang mga talulot at agad itong sinundan ng pagtubo ng mga bilugang berdeng prutas. Maliit lamang ang mga ito sa simula, ngunit unti-unti silang lumalaki at tumitigas. Sa bawat araw na lumilipas, nagbabago ang anyo nito. Mula berde, nagiging mapusyaw na dilaw, hanggang sa maging mapula. Senyales na hinog na ang mga bunga. Nagsimulang mapansin ng mga taga-silbi ang kakaibang hitsura ng mga prutas. Hindi ito makinis. Hindi rin ito kaakit-akit tulad ng mga prutas na hinahangaan sa kaharian. Sa halip, ang balat nito ay magaspang, parang may maliliit na butas at marka. Para bang kahawig ng balat ng dating hari. Isang batang taga-silbi ang nagtanong, bakit po ganyan ang anyo? Bakit may mga butas at parang may mga ukit? Bago pa man sumagot ang sinumang matatanda, isang pulang liwanag ang sumilay mula sa hilagang bahagi ng hardin. Unti-unting lumitaw si Diwata Lakambini, tila kasama ang huni ng hangin at kaluskos ng mga dahon. Lumapit siya sa bawat bunga, hawak ang isang prutas na bagong pitas.
Ang prutas na ito, sabi ng diwata, ay magiging tanda ng kayabangan, kasakiman at kawalan ng puso. Magaspang ang balat, sapagkat ang kasamaan ay hindi kailanman magiging makinis sa paningin ng mga mata. At ang mga butas na ito ay paalala ng mga sugat na idinulot niya sa kanyang mga nasasakupan. Umihip ang banayad na hangin. Pumagsak ang isa pang bunga at agad itong dinaluhan ng mga langgam, uod at iba pang maliliit na insekto. Hindi ito nagtagal at halos lahat ng nahulog na prutas ay nadapuan ng mga nilalang na ito. Bakit dinadapuan ng insekto? Tanong ng isa pang tagasilbi, halos pabulong pa sa takot. Sumagot ang diwata na may malamlam na tinig. Dahil ang kasamaan, gaano man itago, ay laging naaamoy ng kaparusahan. Hindi ito maitatago. Hindi ito maitatanggi. Darating at darating ang mga nilalang na magpapaalala ng katotohanan. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, unang tinawag ng mga tao ang prutas na ito bilang bayabas, bunga ng sumpa, bunga ng alaala, at bunga ng bagong anyo ng dating hari. Mula roon nagsimula ang alamat at ang kaharian ay hindi na muling naging katulad ng dati. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kakaibang puno sa hardin ng palasyo. Hindi man ito ipinag-utos, ipaalam sa bayan. Ang mismong takot at pagtataka ng mga kawal ang nagdala ng kwento sa labas. Ang bulong-bulungan sa palasyo ay naging usap-usapan sa pamilihan at ang mga simpleng sabi-sabi ay naging malinaw na alamat sa buong kaharian. Sa bawat bahay, bawat tindahan at bawat sakahan, iisang tanong ang lumalabas. Totoo ba iyon? Isang umaga, naglakad ang isang pulutong ng mga magsasaka papunta sa palasyo. Karaniwan, bawal ang ganitong lakad ng walang pahintulot. Pero ang mga kawal na nasa bantay ay ngayon ay tila tahimik at nag-aalangan. Marahil dahil sila mismo ay hindi malaman kung paano ipapaliwanag ang pinagmulan ng puno. Marahil dahil sa unang pagkakataon, naramdaman nilang wala silang karapatang pagbawalan ang sinuman na gustong masilayan ang kapalaran ng dating hari. Nang makita ng mga magsasaka ang puno, napahinto sila. Hindi nila makilala kung anong uri iyon. Ngunit ang kakaiba nitong kaanyuan ay agad nagpakalma sa mga naghahanap ng sagot. Ang mga sanga ay nakayuko, tila ba nagpapakumbaba. Ang balat ay hindi pantay at magaspang, na parang pintig ng pusong ilang ulit nang nasaktan. At ang mga bunga, may mga ukit, maliliit na butas, at kulay na parang nagkukuwento ng pagdurusa at pagbabago. May isang matatandang magsasaka na umupo sa lilim ng puno at mahina siyang nagsalita. Kung ang pinakamakapangyarihan sa kaharian ay kaya palang parusahan at baguhin ng ganito, bakit hindi tayo? May mga batang tumatakbo roon, parang walang takot, nakatingala sa maliit ngunit kakaibang puno. Ang mga tanong nila ay mas simple ngunit mas malalim. Bakit siya naging puno? Masama ba talaga si Haring Barabas? Pwede bang maging mabuti ang puno? Sa simpleng tanong ng mga bata, may bigat na tumama sa mga matatanda. Matagal na nilang hinayaan ang pang-aabuso ng hari. Marami ang lumuhod sa harap ng kapritsyo ng kapangyarihan. Marami ang tumahimik sa halip na ipaglaban ang tama. At ngayon, habang nakikita nila ang resulta ng kabagsikan at kayabangan, mas malinaw ang aral. Ang kapangyarihan ay hindi lisensya para apihin ang iba. Habang tumatagal, mas dumarami ang taong pumupunta sa palasyo araw-araw. May ilan pa ngang nagdadala ng mga maliit na handog, bulaklak, tubig o mga pinatuyong halamang ginagamit sa dasal. Hindi para sambahin ang dating hari, kundi upang ipakita na nauunawaan nila ang aral na dulot ng nangyari. May isang manghuhubad na nawalan ng lupa dahil sa utos ni Barabas. Noong una, gigil ang kanyang dibdib at ang kanyang mga mata
ay puno ng pagkapuot. Ngunit nang makita niyang nakayuko ang puno, tila nagpapaumanhin, napabuntong hininga siya. Hindi ko man nakuha ang hustisya noon, bulong niya. Ngunit ngayon, may kapalit. Sa kabilang dako, may ilang natatawa, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa katotohanang ang dating makapangyarihan ay ngayon ay isang tahimik na nilalang lamang na walang sariling lakas para mag-utos. Nakakatawa para sa kanila, ngunit ipinapaalala sa lahat ang katotohanan. Ang kapalaluan ay walang magandang patutunguhan. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang magbago ang takbo ng pamumuhay ng mga tao. Mas naging maingat sila sa pagsasalita. Mas naging mabait sila sa isa't isa. At sa tuwing may magsisimulang magmalaki o maging mapanlait sa kapwa, may sasagot agad. Gusto mo bang maging tulad ng bayabas? Iyon na ang naging bagong salita ng kaharian. Hindi insulto, hindi pananakot, kundi paalala. Paalalang walang sinuman ang dapat umabot sa kapalaluan ni Barrabas. Sa mga paaralan, itinuro ng mga guro ang kwento sa mga bata. Sa mga tahanan, ikinuwento ito sa oras ng hapunan. Sa mga sakahan, pinag-uusapan ito habang nagpapahinga mula sa pag-aararo. Kahit ang mga mangangalakal na dumadaan sa kaharian ay pumipila upang makita ang puno. At ang kwento nila ay nadadala hanggang sa ibang baryo. Ngunit pinakamahalaga sa lahat, nagbago ang pananaw ng mga tao sa pagiging pinuno. Hindi na sapat ang may korona, hindi na sapat ang may kapangyarihan. Ang mahalaga ay ang puso, ang kababaang loob, pakikiramay, at pagmamahal sa nasasakupan. At kaya, habang mas dumadami ang nakakakita sa puno, mas lumalalim ang aral na dala nito. Hindi man muling magsalita si Barrabas, ang kanyang katahimikan bilang puno ay mas malakas pa sa anumang paalala. Walang hari, walang mayaman, walang makapangyarihan ang maaaring magtago sa bigat ng sariling kasalanan. At ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala ng sariling pagkakamali. Doon nagsilang ang alamat. Alamat ng bayabas. Alamat ng sumpa. Ngunit higit sa lahat, alamat ng pagbabago sa puso ng tao. Lumipas ang mga linggo at ang dating takot ng mga mamamayan ay napalitan ng pag-usisa at paglaon, pag-unawa. Ang puno ng bayabas na dati tinitingnan nila bilang simbolo ng kaparusahan ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi na lamang ito isang paalala sa kabagsikan ng dating hari. Ito na ngayon ay isang bukas na aklat ng mga aral na hindi nila matatagpuan sa anumang dokumento ng palasyo o kasaysayan. Sa pagdaan ng panahon, napagmasdan nilang may kakaibang katangian ang bunga ng puno. Natutong kumain ang mga bata ng bayabas, hindi dahil sa ganda ng itsura nito, kundi dahil sa amoy na palapit pa lang ay tila inaanyayahan ka nang tikman ang kakaibang tamis nito. Ngunit sa unang kagat, may bahagyang hapdi sa tabing dila, isang kirot na mabilis ding nawawala at napapalitan ng malambing na tamis. Maraming nagtanong, bakit ganito ang lasa? Ngunit mas maraming umunawa na ang bunga ay tulad ng buhay. May pait bago ang tamis, may kirot bago ang kaginhawaan, at may aral bago ang biyaya. Hindi nagtagal, may isang albularyong babae mula sa malayong nayon ang dumalaw sa palasyo. Ang kanyang pangalan ay Tandang Kima, isang kilala sa kaharian bilang dalubhasa sa halamang gamot. Nang makita niya ang puno, agad niyang nalapitan ang mga dahon at hinimas ang mga iyon na tila ba nakikiramdam sa tibok ng kalikasan. Hindi lamang ito parusa, malumanay niyang bulong. May kabutihan sa loob ng isang dating kasamaan. Nagdukot siya ng maliit na palanggana at nagpakulo ng tubig.
Inilubog niya ang ilang dahon at hinintay na lumapot ang kulay ng sabaw. Nang ipahid niya ito sa kamay ng isang batang may gasgas, mabilis na kumalma ang balat ng bata. Nabawasan ang hapdi at lumiit ang pamumula. Napatingin ang lahat. Kakaiba, wika ng isang kawal. Ang dahon ay nakagagamot. Tumango si Tandang Kima. Ang kalikasan ay may puso. Kahit ang pinagmulan nito ay pagkakamali, may kakayahan pa itong magbigay lunas. Hindi lamang iyon. Sa paglipas ng mga araw, natuklasan ng mga magsasaka na ang bayabas ay nagpapalakas ng kanilang katawan. Kinuha nila ang bunga, nilinis at kinain sa pagsisimula ng kanilang trabaho. Napansin nilang mas humaba ang kanilang sigla. Ang mga mangingisdang madalas kapusin ang lakas tuwing umaga ay natutong kumain ng bayabas bago pumalaot. Hindi nagtagal, naging bahagi na ito ng kanilang pagkain, lalo na ng mga mahihirap na walang ibang makain sa ilang araw. Hindi ko akalaing may pakinabang pala sa bunga, sabi ng isang ina habang pinipisil ang bayabas at hinahati para sa anak. Noong unay natatakot ako, ngayon naman itinatago ko pa para may baon sila. Sa mga pamilihan, naging usapan ang tungkol sa puno ng mensahe. May mga ngalakal na nagsabi, kung ang isang taong puno ng kapalaluan ay nagkaroon pa rin ng bunga na nakatutulong sa atin, baka dapat nga tayong magpatawad sa sarili at magbago rin. Unti-unting lumawak ang pangunawa ng kaharian. Hindi lamang ito tungkol kay Barabas. Ang puno ay nagiging salamin ng lahat, paalala na ang bawat isa, kahit ang pinakamasama, ay may kakayahang magbago, may kakayahang magbigay ng kabutihan sa huli. Isang araw, nagtipon-tipon ang matatanda ng kaharian upang pag-usapan ang kabuluhan ng puno. Nakaupo sila sa bilog at nagsalita ang pinakamatanda sa kanila, si Matandang Hilogon. Sa aking mahigit 70 taon sa mundong ito, wika niya, ngayon ko lamang nakita na ang isang parusa ay nagbunga ng kagalingan. Hindi natin dapat limutin ang kasalanan ni Barabas, pero dapat din natin kilalanin na may itinuro sa atin ang kapalaran. Sumang-ayon ang lahat. Iminungkahi ng isa na gawin ang puno bilang lugar ng pagninilay. Iminungkahi ng isa pa na turuan ang mga bata ng aral mula rito. At may nagtanong, kung ang mga dahon at bunga ay nagdudulot ng kagalingan, ano kaya ang tunay na mensahe sa likod nito? Muling sumagot si Matandang Hilogon. Ang mensahe, wika niya, ay hindi ang parusa, kundi ang pagbabagong hatid nito. Ang bayabas ay hindi perpekto, magaspang, may langgam, may uod, tulad natin. Ngunit sa kabila ng lahat, may kabutihan sa loob nito. At iyon ang dapat nating makita. At mula noon, ang puno ng bayabas ay hindi na tinitingnan bilang sumpa. Hindi rin ito tinitingnan bilang alaala ng kapangyarihan. Ang tingin ng kaharian dito ay bago. Isang paalala na ang tunay na pagbabago ay posible. Isang tanda na may mabuting nagmumula kahit sa pinakamasamang simula. Isang sagisag ng pag-unawa, paghilom at pag-asa. At doon nagsimula ang mas malalim na pagkilala ng kaharian, hindi lamang sa puno, kundi pati sa sarili nilang pagkatao. Isang gabi na halos walang ihip ng hangin, nagtipon ang ilang taga-baryo sa paligid ng puno ng bayabas. Ang buwan ay mataas at kulay pilak, pinapakinang ang mga dahon at bunga na tila kumikislap sa dilim. Ang mga bata ay tahimik na nakaupo sa damuhan, ang matatanda naman ay nagmamasid na parang may hinihintay. Ilang linggo na nilang napapansin na sa tuwing sumasapit ang gabing payapa, nagiging mas matingkad ang liwanag mula sa puno. Parang may nililihim. At doon, sa pinakakatahimikang bahagi ng gabi, biglang lumambot ang hangin. May banayad na simoy, hindi malamig
at hindi rin mainit. Isang simoy na may dalang amoy ng bulaklak at hamog. Bago pa man makapagtaka ang lahat, unti-unting lumitaw ang isang liwanag sa pagitan ng mga sanga. Ang liwanag ay parang sinag ng araw na pinong-pino at mula rito, unti-unti nang humubog ang figura ng diwata. Ang diwata, bulong ng isa, habang dahan-dahang lumuluhod sa paggalang. Ang mga bata ay napapasinghap, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga. Ang diwata ay tila gawa sa mismong liwanag ng buwan. Ang kanyang buhok ay umaagos na parang tubig na may pilak, at ang kanyang mga mata ay malalim at payapa, puno ng unawa. Huhuwag kayong matakot, wika ng diwata, at ang kanyang tinig ay parang musika ng hanging dumadampi sa dahon. Ako'y nagbalik upang pag-usapan ang dahilan ng pag-iral ng punong ito. Ang lahat ay nagkatinginan. Sa kabila ng mga linggong lumipas, wala pa ring nakapagsabi ng malinaw kung ano ang tunay na laman ng sumpa, kung may natitirang pag-asa pa para sa dating hari, o kung ang puno ay mananatiling paalala ng pagkakamali habang buhay. Lumapit ang isang matandang lalaki, ang pinakamatanda sa baryo. "Diwata," sabi niya ng may paggalang, "marami kaming aral na natutunan mula sa puno. Ngunit may mga tanong pa ring bumabagabag sa amin, lalo na tungkol sa hari." Tumingin ang diwata sa kanya, saka tinapunan ng tingin ng puno, na para bang kaya niyang makita ang puso sa loob ng kahoy. "Hindi ko ginawang puno ang hari para lamang parusahan," wika niya. "Ang kanyang naging kasakiman ay kailangang sagutin ng isang kaparusahan na hindi lamang pagbabago sa anyo, kundi pagbabago sa diwa." Tahimik ang lahat. Tanging mga kuliglig lamang ang maririnig sa paligid. Ngunit, dagdag ng diwata, hindi lahat ng parusa ay wakas. Minsan, ito ay daan. Isang daan upang makita ng tao ang kanyang mga pagkukulang at mula roon magbago. Isang batang nakapila sa unahan ang nagtataas ng kamay. Nanginginig sa kaba, ngunit puno ng tapang. "Diwata," tanong niya, "pwede po ba siyang bumalik sa pagiging tao?" Lumambot ang mukha ng diwata, at sa unang pagkakataon, tila nagkaroon ng lungkot sa kanyang mga mata. Kahit ang puno ay may puso, at ang pusong iyon ay nakaririnig, nakadarama, at nakauunawa, sagot niya. Ngunit ang pagbabalik ay hindi basta-basta. Hindi ito nakadepende sa akin, kundi sa kanya. Napatingin ang lahat sa puno, parang ngayon lamang. Nila naisip na ang kahoy sa harap nila ay hindi basta halaman lang, kundi isang dating hari, may damdamin, may isip, at marahil ay may pagsisisi rin. Sa ngayon, patuloy ng diwata, ang kanyang kapalaran ay manatili dito. Hindi upang kayo'y takutin, kundi upang ipaunawa na ang kapangyarihan ay dapat gamitin para sa kabutihan. Tumingin siya sa mga bata. "Kayo, nasusunod na mamumuno sa hinaharap. Tandaan ninyo ito." Lumapit ang diwata sa puno. Inilapat ang kanyang palad sa magaspang na balat nito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang banayad na pintig ng liwanag, parang pagtibok ng puso. Napatili ng mahina ang ilang bata, hindi sa takot, kundi sa pagtataka. Ibig sabihin ba'y nakikinig ang puno? Mula ngayon, wika ng diwata, ang puno ng bayabas ay magiging bantay ng inyong kaharian. Sa tuwing may taong gagamit ng kapangyarihan sa kasamaan, maging hari man o karaniwang tao, ang paalala ng parusa ng dating hari ay mananatiling buhay. Tahimik ang lahat. Parang ayaw nilang mawala ang sandaling iyon. Ngunit gaya ng pagdating niya, naguumang na ring maglaho ang diwata. Ang kanyang liwanag ay kumalat na parang hamog, unti-unting sumasama sa liwanag ng buwan. Sa isang kisap, wala na siya. Ang naiwan lamang ay ang puno, tahimik, nakatindig, at muling nagiging bahagi ng gabi. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ng mga tao rito.
Hindi na lamang ito puno ng parusa. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, pag-unawa at pagbabago. At sa bawat pintig ng hangin na dumaraan sa sanga nito, pakiramdam ng mga tao ay may tinig na marahang nagsasabi, ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kabutihan. Sa paglipas ng maraming taon, hindi na lamang isang kakaibang puno ang bayabas na tumindig sa gitna ng kaharian. Naging bahagi na ito ng kasaysayan, kultura at araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Ang dating puno na tinitingnan ng ilan bilang parusa ay ngayoy pinahahalagahan bilang sagradong yaman, hindi dahil sa mahiwagang pinagmulan nito, kundi dahil sa aral na naiwan nito sa puso ng bawat tao. Lumaki at lumawak ang kaharian. Dumami ang mga nayon, umunlad ang mga pananim, at natutong magtulungan ang mga tao. Ngunit kahit sa gitna ng pag-unlad, hindi nila nakalimutan ang kwento ng puno ng bayabas. Sa tuwing may pagtitipon o kapistahan, laging may isa o dalawang matatandang magbabalik tanaw at magpapahayag ng alamat ni Haring Barabas. Ang hari na minsang napuno ng pagmamataas, nahulog sa kasakiman, at kalaunan ay naging puno upang maging gabay sa lahat. Sa mga kabataan, ang alamat ng bayabas ay naging paalala na ang anumang kapangyarihang ibinibigay sa kanila, maging sa tahanan, eskwela o pamayanan, ay dapat gamitin sa tama. Kapag ang isang bata ay nagiging palautos o mapang-abuso, madalas silang sinasabihan ng matatanda, mag-ingat ka, baka maging tulad ka ni Barabas. At kahit hindi nila nakita ang tunay na pangyayari noong unang panahon, ramdam nila ang bigat ng babala. Samantala, ang mga manggagamot sa kaharian ay unti-unting natuklasan ang iba't ibang gamit ng dahon, bunga at kahoy ng bayabas. Ginagamit nila ang pinakuluang dahon sa mga sugat, impeksyon at pamamaga. Ang bunga naman ay pinasasama sa mga pagkain dahil nagbibigay ito ng lakas at tibay sa katawan. May mga naniniwalang ang kakaibang tamis at hapdi nito ay simbolo pa rin ng pinaghalong sakit at aral ng dating hari. Isang alaala na kahit sa kaparusahan, may kapakinabangan pa ring naiiwan. At dahil dito, tuwing ipinapasa ng isang ina ang unang pinitas na bayabas sa kanyang anak, sinasamahan niya ito ng kwento. Ang kabutihan ay bunga na dapat alagaan. Kapag sinira mo ang tiwala, mawawala iyon. Pero kung iingatan mo ito, pareho kayong lalago. Ang mga simpleng salita ay nagbubukas ng malalim na pag-unawa sa mga bata, na ang bayabas ay hindi lamang prutas, kundi aral na isinasabuhay. Habang lumilipas ang mga taon, dumami ang mga dayong dumadalaw sa kaharian upang makita ang puno. May mga mangangalakal, manlalakbay, at maging mga pantas na nagnanais malaman kung tunay ngang ang puno ay dating hari. Ngunit kahit wala nang makapagpatunay ng tahasan, sapat na para sa kanila ang pakiramdam ng katahimikan at kabutihang bumabalot sa paligid nito. Maraming bisita ang nagsasabing parang may inaabot na kapayapaan ang hangin kapag humahaplos ito sa mga sanga. Isang tag-init, nagpasya ang mga tagapagtala ng kaharian na gawing opisyal na bahagi ng kanilang kasaysayan ang alamat. Isinulat nila ang buong kwento, mula sa pagiging mapagmataas ni Barabas, sa galit ng mga tao, sa paglitaw ng diwata, hanggang sa pag-usbong ng puno at sa aral na naipamana nito. Mula noon, itinuturo na ang alamat ng bayabas sa mga paaralan, hindi lamang bilang kwentong bayan, kundi bilang halimbawa ng tamang pamumuno at pagbabago. Sa mga pagsubok na dumating, tagtuyot, bagyo at digmaan, mananatiling nakatayo ang puno ng bayabas. Hindi ito natitinag, hindi naglilikot ang mga sanga, at tila walang kahit anong sakuna ang makakapagpabagsak dito. Maraming naniniwala na ito ay dahil
nananatili pa rin ang diwa ni Barabas sa loob nito. Patuloy na nagbabantay at nagbabayad sa kanyang pagkakamali sa pamamagitan ng pagprotekta sa bayan na minsan niyang napabayaan. Isang araw, habang naglilinis ang isang batang pastol malapit sa puno, napansin niyang may kakaibang liwanag na kumikislap sa ilalim ng mga dahon. Parang munting alitaptap, ngunit mas banayad, mas payapa. Hindi niya iyon binigyan ng masamang kahulugan. Bagkus ay ngumiti siya at nagdasal ng tahimik. Marahil, naisip niya, ito ay huling patunay na hindi kailanman nawawala ang kabutihan ng isang pusong nagsisisi. At sa paglipas pa ng mas maraming taon, naging kaugalian na ng bawat pamilya sa kaharian na may dalang bayabas sa bawat pagdiriwang, pagkakasakit o pagdulog sa mga hamon ng buhay. Hindi dahil sa prutas mismo, kundi dahil sa aral na dala nito, na ang taong mayabang ay maaaring magbago kapag binigyan ng tamang aral, na ang bawat kasamaan ay may kapalit na kadalasang masakit ngunit makatarungan, at higit sa lahat, na ang kabutihan ay laging nagbubunga, hindi agad-agad, pero tiyak na dadating. Hanggang ngayon, tuwing kumakagat tayo sa bayabas, sa tamis at kaunting hapdi nito, tila ba naririnig pa rin natin ang mga bulong ng alamat. Ang paalala na walang tunay na kapangyarihan, kundi ang kabutihang nagmumula sa puso. At sa bawat paghilom ng sugat, gamit ang dahon nito, muling nabubuhay ang kwento ni Haring Barabas, ang hari na naging puno at ang punong naging aral sa buong sambayanan. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa alamat ng bayabas, isang kwentong puno ng aral at pag-asa. Mula sa isang hari na nagpadala sa kanyang pagmamataas, hanggang sa pagiging isang puno na nagbigay ng babala at biyaya, natutunan natin na kahit ang pinakamalalim na pagkakamali ay may pagkakataong maituwid. Ang bayabas na dati tanda ng parusa ay naging simbolo ng pagbabago, kababaang loob at kabutihan. Sa bawat kagat ng bayabas at bawat paggaling na dulot ng dahon nito, naaalala natin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa puso, sa paggamit nito para sa ikabubuti ng lahat. Naway magsilbing inspirasyon ang kwentong ito upang tayo rin ay maging mapagpakumbaba, matatag, at laging handang magbago para sa mas mabuting bukas. Hanggang sa muli.